Okay. Once again, good morning. So, how is your weekends? Extended, ano yan? Extended weekend. Anong kapoy? Naganogid ka mo ako? Kapoy ka tulog? Kapoy ka hagok? Kapoy grind sa Fortnite? Okay. So, our lecture for today, our first lecture is, we are on Module 7, and this is our second to the last day. So, your last day will be tomorrow. Ayaw, last day ka nang pana. So, our lecture is freelancing basics. So, we will venture kung ano yung mga dapat nating tandaan or dapat nating uh, kunin when we start freelancing. Okay. So, freelancing is a doorway for you to discover yourself more. Ano bang ibig sabihin, ano bang ibig sabihin sa inyo nito? Yung isang yung phrase na to. Yes. So, akala mo hindi mo kaya pero may mga hidden skills ka pala. Lalo na if you want to start venturing into freelancing, di ba? So, you will find your tawag nito, um, kung saan ka magaling or additional skills na kaya mo pala. Ano pa? Ano pa yung mga advantage or ano pa yung mga tawag nito? Income, yes. Lalong-lalo na maraming unemployed ngayon sa mga fresh graduates. So, mas maganda if you venture into freelancing kasi maraming kwan dyan, tawag nito, mode of income, kumbaga pa. Marami kang makukuhang iba't ibang klase ng income. Ano pa? Bakit to discover yourself more? Maliban sa mga skills. Ano ba yung ginagawa ng mga freelancer? Ano ba yung setup ng pagiging freelancer? Yes, you can provide customers with specific services, lalong-lalo na kung saan ka magaling, di ba? Kaya yung pagiging freelancer is not only doing it with your additional skills but also it is a way to knowing yourself more. Kasi diyan mo malalaman kung saan mo talaga kung saang area ka talaga magaling or yung area na gusto mo, yun yung gusto mong tawag ito, expand para pwedeng pagkakakitaan. Okay? So, a standout freelancer profile, ano ba ang dapat nating ilagay sa mga profiles natin? So, we will start on the picture. Ano ba dapat yung gagamitin nating mga pictures? Professional, approachable, yes. Ano pa? Dapat wag yung, ano tandaan yung mga doon sa profile pictures? Yung mga selfie-selfie, di ba? Yung mga low quality pictures. So, it will, tawag ito, it will lessen your credibility. Kumbaga, kasi sa pictures pa lang, hindi ka na marunong magpili or mag-invest. Kasi investment yan eh. Okay, and then we will find out more kung ano pa yung mga standout freelancer profile in our lecture. So, who can read yung mga dapat nating tandaan in creating our professional profile? So, first is professional looking picture or photo. So, yan yung naka-suit dapat. Hindi yung pangkasal ha. Iba yung pangkasal sa pangtrabaho or if you are looking for a job, di ba? And then next is headline title or years of experience. And then specialty. Kung ano yung mga specialty mo in your field or freelancing, kung anong gusto mong ibigay ng mga services. And then lalong-lalo na yung pinaka-importante yung years of experience. Kasi diyan nila malalaman kung expert ka ba sa field mo or you are just starting to build your portfolio. Then, what's your highest value? Ano ba yung kaya mong idagdag, lalong-lalo na if a client will hire you, for example, ano ba yung tawag nito? Ano ba yung madadagdag mo sa kanilang company? Diba?
So, diyan mo malalaman pa yung sarili mo kung ano yung mga advantages mo. And then, use it, lalong-lalo na if you have interviews. Siyempre, tinatanong talaga yung kung ano yung mga advantages or disadvantages mo. And also, use your disadvantage to your advantage. For example, sinabi mo yung disadvantage mo is tamad ka. Diba? So, maraming taong ganyan, di ba? Tamad. So, how do you use that disadvantage to your advantage? Yes? Yes? Pwede. But yung pinaka-main yan is, yung magandang sabihin dyan, I am lazy. But because I am lazy, I tend to finish all my work ahead of time or earlier so that I can do anything else that I want, di ba? Or I can have my rest or para makapahulay ka. Siyempre, mauna, baliktaron mo ba? So, ganyan yung mga dapat yung bitawan, lalo-lalo sa interview pag nagti-teach kayo. Interesting siya na tao. So, ma-hook yung interviewer sa inyo, yung magiging future employer nyo or clients, di ba? And then, qualifications. Yes. First, your education. Kung saan ka nag-graduate or nag-graduate ka or ano pa, nag-train ka. Sample of work. Siyempre, yung portfolio. Main thing talaga yung portfolio. Kasi dyan mo ma-showcase kung ano yung mga na trabaho mo na or yung mga output mo sa mga na-acquired mong skills. And then, community or volunteer involvement where you can put your skills into practice. So, example niyan is yung mga tawag nito, pro bono. Alam niyo kung ano yung pro bono na mga in-offer? Ibig sabihin yung pro bono, it is your first tawag nito, job and you offer it for free. Kaya pro bono. Yes, for experience and also to build your portfolio. Oo, ganun. And then it depends sa panyo naman kung gusto niyo kunin o hindi. Or kayo mismo mag-offer. So I will offer this to you and I will make it a pro bono. Ganun. So that you can, tawag ito, ma-enhance pa yung mga skills ninyo. And then you can venture and explore more, lalong-lalo na in development. And then, syempre, yung contact info. So, paano kanila marireach kung hindi mo nilagay yung mga social media handles mo, yung website mo, di ba? Yung mga link kung saan pa yung mga social media profiles na meron ka. And then, yung mobile number and also your email. So, yan yung pinaka-importante. Okay, next. So, a standard profile also has services offered. So, ito na yung pinaka-importante din. So, dyan makikita ng isang client kung ano yung mga skills meron ka through your services na ino-offer. For example, I offer tawag ito, web development in WordPress. So, malalaman ka agad ng client kung saan ka or ano yung mga ginagamit mo, lalo-lalo na in web development. So, lagay mo doon, I use Elementor as team builder. Kasi iba yung gumagamit ng Teams sa gumagawa ng Teams. So, yung sa atin is gumagamit lang tayo muna ng Teams kasi we are more into development rather than designing. Kasi iba yung web designing din eh. And then, how it will affect or yung tawag ito, how it will help you to find your target market also. Kung saan ka magaling. Siyempre kung alam mo yung WordPress lang yung i-offer mo. And if you also know other programming language to create websites, kagaya ng PHP, C#, so you can also offer that. Diba? Dagdag rin yan siya sa credentials ninyo. Then, what problem will it solve? For example, yung client is finding a way to migrate his old website to a new one. So, ano yung problem niya, di ba? Ano ba yung problem niya? Siyempre, magde-develop ng bagong website. So, yun yung main problem niya. Paano siya makakagawa ng isang website or mamamigrate yung website niya? Siyempre, I can offer you web development and then by using
WordPress as website platform creator. So yan yung mga example ng mga services na pwede mong i-offer. And then you can also offer tawag nito graphics design, web design, kasi ganun din yan sila eh. Parang tawag nito, interconnected lang din yan sila. So yan yung mga example. Next, freelancer profile creation. So a successful freelancers have profiles that are complete. Siyempre dapat kumpleto, wag niyong i-leave yung mga ibang details na blanco. So it can affect also your credibility. And then accurate. Siyempre wag kayong magbinutig. 'Di ba? Baka someday may mag-reach sa inyo na client and then mag-offer siya ng ganitong work kasi nilagay nyo doon sa portfolio ninyo or doon sa profile ninyo and then hindi nyo palang kayang panindigan, di ba? So, pangit naman yun. So, imbis nga i-refer ka pa niya doon sa ibang kakilala niya, so wala na. So, wag niyong kukunin si ganito ganyan, wag niyong tingnan yung profile niya kasi hindi yan accurate. So, ganon. So, ayog kuan jud butang og information nga dili man nimo kaya panindigan. Next, paint a compelling picture of your services. So, ang ibig sabihin niyan is create a portfolio. So, yan yung pinaka-importante in freelancing. Yan yung parating yung maririnig. Lalo na if you want to venture into freelancing. Yan yung portfolio talaga. Also, showcase your skills. Ano pa yung mga pwede nyo idagdag. And then, syempre yung accomplishment. If you have recent clients or mga project-based na clients or yung mga ginawa nyo na in the training, so pwede nyo yung gamitin as your accomplishments. And then, pwede din yung certificates. So, your profile is an opportunity to advertise your freelance business to potential clients. So, yan na yung gagamitin ninyo as your tawag ito, introduction para makahanap ng mga clients. Yun yung profile ninyo. Then 100% complete profile is required if you'd like to achieve rising talent status or top rated status and access premium services. So yan yung ibig sabihin if you have complete profile. So huwag kayong gumawa ng profile na kulang-kulang. So importante talaga yan in freelancing. Kasi sometimes nagda-direct lang yan sila yung message. Lalo na doon sa Online Jobs PH, pag if your profile came across in their in their dashboard or naghanap sila ng isang tao na may skills na ganito. So if you have complete profile, so mababasa nila lahat kung ano yung mga skills mo, capabilities mo, credentials. So magda-direct message na yan sila kagad. Hindi mo na kailangan mag-apply. So ikaw na yung pupuntahan ka agad nila if you have 100% complete profile. So yan yung advantage. If you really focus on building your profile in freelancing. Next. So syempre, in freelancing, there are advantages. So ano yung pinakaunang advantage if you are a freelancer? Yes, freedom. So with a flexible schedule, hours, and location. So anything, anywhere, anytime, di ba? Pwede kang magtrabaho, lalong-lalo na if you have Starlink and backup power supply, kaya sa gitna ka pa ng dagat, pwede kang magtrabaho, di ba? Kahit nasa Boracay ka pa, kahit nasa bakasyon ka, di ba? Kahit nasa ibang lupalop ka ng mundo. Importante, basta mayroon lang signal. Kung ka lang internet connection, you can work freely. So yan yung pinakamagandang advantage or pag naging isa kang freelancer, may freedom ka. Next, no commute. Siyempre, lalong-lalo na dito sa atin, sa Gensan, nakaka-experience din ng traffic, di ba? So, bugtaw kag sayo para maka-iwas sa traffic, di ba? Unless if you are a freelancer, siyempre, sa galasotso pa ka mo bugtaw, di ba? Wala ka na isipon pang commute or mag-travel. Next, selectivity with clients. So, you can, lalong-lalo na if you have many experience na. So, you can select clients in your own preference. Siyempre, pwede kang mamili, lalong-lalo na yung mga simple lang, di ba? Madaling trabaho, pero malaki yung sahod or yung rate
So yan yung advantage ng freelancer. Unlike if naghahanap ka ng local job, di ba? Hindi ka makakapili. So in freelancing, you can select freely. Lalong-lalo na ah, yung tawag nito, field kung saan mo gusto. For example, mahilig ka sa gaming, di ba? So you can select clients na into gaming also, lalong-lalo na if they want to create websites, di ba? Or doon ka naman sa hardware guru, di ba? Kung alam mo yung mga computer parts na magaganda. So if they want to build an e-commerce website, so pwede ka doon. Siyempre, hindi ka lang nagtatrabaho, nag-enjoy ka pa habang gumagawa ng kanilang website or habang nagtatrabaho. And then, casual work attire. Pwedeng na-half ka lang mag-uniform, di ba? Nakasuit ka sa taas, sa ibaba, boxer shorts ka lang. So, hindi makikita. And then, if yung client naman hindi parating nagvi-video call sa inyo, so you can wear anything. Or you can wear nothing, di ba? Pag bugtaw, trabaho tayo, bisang wala pa ilis. May laway-laway pa sa baba. So, pwede. And then, ownership. Ano ba yung ibig sabihin ng ownership? You call the shot. Ano ba ibig sabihin nito? Okay, yes, you are your own boss. Di ba? So, pwede kang mag-oo, pwede kang mag-hindi. Di ba? Lalong-lalo na if you are or you have many experience and then parang magaling ka na masyado sa field mo in freelancing. So, you can decide. Wag, hindi, ayaw ko nito. Diba? Pwede. Hindi sila makadecide sa'yo kasi hindi ka man din nila makita, hindi ka man nila ma-reach, di ba? And then, wala naman din silang magawa kasi ikaw yung magaling, di ba? And then, but, tawag nito, ilagay nyo din sa lugar. Baka ayawan nyo na lahat. And then, later on, wala na kayong mahanap na clients. So, balance lang din. Then, passion project. So, yan yung sinasabi ko. Getting to pursue what you want. So kung saang field mo gusto magtrabaho, pwede kang mamili in freelancing. Diba? So kung field mo is building a restaurant or cooking, so doon ka sa mga cooking websites or cooking companies na tawag nito, mag-advertise ng sarili mo. If you are into, ano pa ba? Sports. So, pwede kang gumawa ng website para sa isang sports, tawag nito, sports channel or sports team. For example, Golden State Warriors, gawan mo sila ng website, di ba? Why not? Operan ka ng 1 million. Okay, kayo. Oh, dollars pagid. Tapos, ka-enjoy pa dyan ka, di ba? And then, ito yung pinakamaganda, unlimited earning potential. So, pwede mong sabay-sabayin yung clients. But be sure na kaya mong panindigan lahat. Or if you have a team, mas maganda. Para yung mga workload, ma-divide ninyo. Lalong-lalo na if dito siya magaling, pwede mong ibigay sa kanya, dito ka magaling. So, yun yung kukunin mong trabaho. But you split, siyempre, yung earning. So, ganun lang. And then, if you are a family man or meron ka ng pamilya, siyempre, you have unlimited family time. So, you get to spend more time at home with family. So, ito din yung one reason na I ventured into freelancing. So, kasi, mas maganda may team. So, if you have family, so maganda din yung pagiging freelancer. Kasi yan yung reason din ni ma'am namin doon sa graphics design. So, actually, meron din siyang civil service. Passer din siya. Pero ayaw niyang magtrabaho sa government. Kasi, sabi niya sa akin, mas maganda yung freelancer. Kasi you can have unlimited earning potential na. And then you get to spend more time with your family, lalo-lalo na babae si ma'am. So sa anak niya, mas makaka-bonding siya sa kanyang mga anak. Kasi na-observe naman natin, di ba, iba na yung generation ngayon. Lalong-lalo na sa pagpapalaki ng mga bata. So, di ba, unlike sa nadaanan natin, mas strict tayo dati, di ba? Yung mga parents natin, di ba? Di ba? Dati kasi hindi pa uso yung gadgets and then yung internet, hindi pa tawag nito, reachable, di ba? Hindi lahat nakaka-access, yung mayayaman lang may internet dati, di ba sa atin?
Then tag 30 pesos, 50 pesos per hour pa dati sa internet cafe. Yes. Wala. Doon sa amin, 30 pesos. It started in 2004, ganyan. 2003. Hindi, doon sa city talaga sa amin. Oh, pila na edad mo? 2004. Oh, sa inyo ha. Sa mo nga dati, 30 yun na. Lagi. Mahal dito. Naga nagadula mi 2002. Umpisa na migdula 2002, 2001 ana. Lagi. Oo. 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 Tapos dati wala pa dyan na internet. Kuan lang yun na, mga LAN games. Sana. So, gari, kuan na sila. Umpisa sila 30. Yan, nagbaba, 20. Tapos nag-15, ana. Mahal kayo dito sa Muas na kurong. So, mao nang problema. Karon ngan god may data na, napay internet sa balay. So, bakulon ka lang gamay post diretso, di ba? So, ma-reach ka agad. So, makikita ka agad ng netizen. So, mas maganda kasi pag maraming family time, lalong-lalo na freelancer ka. So, mas makikita mo yung paglaki ng anak mo. Mas ma-appreciate mo ba yung pagiging parent, yung parenthood na tinatawag. So, kaya mas maganda din yung freelancing. Pero it depends naman kung saan ka talaga masaya. Hmm. Pero kung if you wanna venture into kwan naman, if you wanna serve the government naman, lalong-lalo na pag may civil service ka na, i-balance mo lang. So after your work, pagdating sa bahay, leave all the work behind. So focus ka naman sa family mo. So ganyan kasi yung sa amin si mama ko kasi hindi siya tawag nito banding masyado sa amin. Kasi si mama ko is a public teacher. And then Monday to Friday sa morning nag-work siya sa high school siya nagti-teach. After siya pagka evening naga-sideline siya teach sa college. Pagka Saturday, nagatudlo siya masteral. And then Sunday, nagadoktoral siya. So wala na siya time. Igo lang na pag-abot sa balay, igo lang kaon, tulog kay kapoy na. So wala na may banding time dati. Mawala nga na-stress siya and then ang cause ng cancer is stress. Mao gyud na siya ang start ng cancer. Kaya ang lawas na to di na makaya ang stress ba? Di na makarest. Di na ma-repair sang lawas na to ang sarili niya ba kay drama na siya maka-repair kung nang nag-aresta. So kung wala ka na i-rest, stress ka pa, magdipit imong sani ang immune system na diyan na tanan magrawas mga sakit. O nang ampay kay sa cancer. Kanang wala na kay kusog ba? Wala na kusog imong immune system. Nga naman. Oo. Mamangod na naman po dapat balance. Kay basig sobra na ka-client ba, daghan nagtrabaho. Siya magunang bossing unta. Mao nagi-pressure sa sayang client. Dili siya kabalo mag-handle. Hindi siya yung naga-micromanage. Oo, dapat manggod kabalo ka mag-handle ana kanang stress o demand sa imong client. Siyempre, gikuha nimo na siya nga client, panindigan jud nimo. Pero kung dili nimo kaya, let it go. Ana lang man na. Daghan man client kung mag-freelance ka, dili lang man isa. Kaya ko nakatry ko nagisabay na ko 3. Oh, Taiwan nga client, Australia o US. Tapos na pa ko isa, bali 4 tanan. Gilit go na ko ang 3. Di makaya. Although tapos training pa jud to. Oh, training time pa jud to. Mao na naka-reach ko 43,000 sa sa sales na ko.
Kay tungod dato sabay-sabay napa jud local client. Pero gilet go lang nako kay naay website tapos sabay man gud graphics design. So sa website nila na sila ginapabuhat para i-upload dito sa ilang website para graphics yapon ba. So kuan na ba ana na ng connected na tanan. Muna dapat kung graphics design ka ga website web dev ka, dapat kabalo pud ka mag graphics para kuan na ba interconnected na. Actually, ang mas gwapo gyud kung dalawa. Kaya ang purpose man gud sa ako para sa ako ang purpose ng Canva is dili na ka mag-isip og concept na anatan sa Canva. Ang imo na lang i-update, i-upgrade o i-modify, i-tweak na lang nimo gamay. Mao na akong kuan style. Kung wala jud ko maisip nga concept, direct ko sa Canva. Pero kung nana ko naisip, direct na ko Photoshop. And then, wala na po kung makita ng mga elements sa Photoshop or sa internet. Download from Canva. Pro man ang gamit na ko. Direct na PNG. And then, trace na po sa Photoshop. I-trace na ko. Tapos, dungagan lang para original. Ano akong style? Hmm. Hmm. Ana. Depende po sa gamit. Pero ang akong style, back and forth lang na siya. Mare may gusto kong element nga i-edit nga dili na ako gusto sa Canva, i-download na ako and then edit na ako sa Photoshop and then i-upload na po na ako sa Canva. Ana lang. So mas maayo kung gamiton nimong dalawa. So kung wala kay concept maisip, direct Canva. Para daghan kay kuan ba, reference. After ana kung nakaisip na kag concept, balik na kag Photoshop. Ana lang kasimple. Ayaw lang palisdi mong sarili kay dapat gamiton nimong dalawa. Pero kung kaya ra sa Canva, why not, di ba? Kung ginatamad ka, lalo mag kanang mga tarpaulin, paspason na kayo sa Canva. Di ka na mag-Photoshop, ana. And then certificates, paspas kayo, bisag 300 plus mga na certificates na. Kaya na sa Canva. Sa Photoshop, manumanuhon pa nimo, save. Sa Canva, direct na. Murag naka-slide lang. Then pangalan lang, copy lang nimo, may copy. Tapos change mo lang pangalan, di ba? Save mo PDS tanan, then print. Kuman na. Sa Photoshop, edit. Tapos i-adjust pa nimo kuan, di ba? Daghan pa tapos save and then print. Hindi mo siya mabuo ba? Matapos mahuman nga sabay-sabay. Dili man. Actually, kanang client, dili sila gusto ng meticulous na design. Simple, the simpler the better na sila, lalong-lalo na mga overseas clients. Ayaw gyud kuan, ayaw gyud i-push ka ng imong sarili ba. Sunda lang gyud na sila. Mawala nang advice na ako. The simpler the better gyud na siya permanente. Dili. Which is mali na siya. Kung sa lang gusto gud nila, ayaw na palisdi mong sarili. Mao nang management ng ginatawag ba. Ay, imo lang sarili mas stress. 'Di ba? Kung simple lang ilang gusto, why not, 'di ba? Mas maayo. Di na ka malisdan. So ana sa freelancing. Murag sila pa naka-experience. Kaya ako dagan ako na experience sa client. Na ilahi. Kung sa ilang gusto mo lang gyud to. Ayaw lang kag kuan ba? Dungag-dungag ana. Ay dili na mas po na sila. And then if we have an advantage, we have also disadvantage. Okay, so first is what? So ano yung pagiging isolated? Yes, ganon. Tapos hindi ka masyadong lumalabas. Oo. So, if you don't manage your time, especially your time, maog yun ang matabo. And then wala na kayo social life. Tingali mong friends, wala na kagagawas, di ba? Napanot na ka dito sa imong balay. Ako hapit na. Wala, gipalaban na ako ni akong kuan, buhok diri sa gitna. Kay dire, panot na dire. Oh. Di ba? Nipis na. Pero prior naganipis na siya tong sa serbisyo pa lang to. Kay dito gyud ang grabe ang stress ba. Namayat dito ka stress. Grabe lagi ang kuan, physical and mental man gud dito.
Dili man. Manambok ka kay syempre relax man sila na sa checkpoint, pungko, tindog-tindog after 3 hours, ibat na pod, di ba? So ana, to mo 8 hours gyud na. Tapos sobra-sobra pa, pangitaon pa kay nig gabi. Kula, pulaw nga, kulatings pa, di ba? So first is feeling isolated. So mao lang yun ng isa ka disadvantage kasi lalo na pag wala kang agency or team. So yan, pag solo ka na nagpe-freelance, so you will feel isolated. Next, feeling scattered, unfocused, and lacking structure. Ano ibig sabihin yan? Unfocused? Yes. Oh, pag lalong-lalo na nagpa-panic attack ka, yung sinasabi ni Sir kanina. Oh, hindi ka nagagamit ng lalo-lalo na ng tawag nito, project management, ganon. Patay kang bata ka. Wasak gyud. Mo na diri pa lang gina-practice na nato na dapat gamiton na ninyo gyud. Para at least amoy management sa inyong mga tasks. Kaya sa ibang nga mga client gagamit yun na sila mga Slack, Asana, Trello sa task nila nga ginahatag. And then when do I get paid? So sometimes mao gyud ning issue, trust issues ba? Lalong-lalo na first time freelance ka. So paano ka makakuha, di ba? So syempre it's a matter of trust talaga. Dapat vice versa ang trust. Syempre kung magtrabaho ka, i-trust gyud mo imong client nga magbayad gyud siya. Ayaw unsa ni? Ayaw gyud na i-push ka ng 50-50. Pangbata lang na siya. So paano mo ma-try kung paano nimo mabalaan kung dili nimo i-try, di ba? Kung legit. But most of the clients na legit talaga is dumadaan sa process, may interview, ganun, may mga exams. So diyan mo malalaman na legit siya and then may agreement or contract. So ganun. Yan yung may mga payment verified. May 5-star. So meron diyan sa Upwork. And then inconsistent work and cash flow. So yan yung pinaka-crucial. Kasi once na mapili ka sa client na mawalaan jud kag trabaho. And then yung cash flow mo hindi na siya stable. So dapat tama-tama lang. Ayaw pa sobrahi, ayaw pod pakulangi. Ana lang na sa freelancing. And then if you have experience na, you can aim for higher rate. So ganyan yan siya. So pag may 1 year, 2 years ka na, so mag-require ka na ng higher rate or maghanap ka na ng client na may mas mataas na rate. And then next is distractions. Ano ibig sabihin? Ano ba yung mga examples ng distraction? Ha? Yung manok pag morning, di ba? Bigla makibot si client ni mo ba? Lalong-lalo na pag si tatay mo sa bungiro, di ba? So, distractions sa palibot. So, mga animals, ganun, mga aso. If you are living in the middle of the city, siyempre, yung traffic. Isa pa yan, yung ingay ng traffic. Also, if you are a parent, di ba? Yung baby mo, yung anak mo, mas gusto makipaglaro sa'yo. So nagtatrabaho ka, siyempre, masisira yung trabaho mo. Madidistract ka. So, yan din yung isang disadvantage. Next, no paid time off. Walang, tawag nito? Tawag yan sa government, ganit? Hindi. Kanang paid leave. Walang paid leave. Oo. So, pero walang paid leave, pero bisag maglaag ka, pwede man ka magtrabaho, di ba? So, maulang din na siya, vice versa. No maternity leave, walang paternity leave. Bisag buntis ka, wala sila ipakialam. Ang importante lang mahuman mo ang mga trabaho nimo. Sala mo na nag-freelance ka, nagpaburos ka, di ba? So if you wanna kung gusto mong pabuntis, i-let go mo muna yung client mo. Or if you can manage that, it's okay. Next,
How long will this last? So, lahat naman ng client merong parang expiration. But, ganito may but. But if you will show them na capable ka talaga and then you understand kung ano yung requirements talaga na pinapagawa nila parati ng task. So, babalik-balikan ka niya nila. So, sila na mismo yung magpapa-rinig or magpapapansin sa'yo. Email, ganun. Are you ganito, ganyan? Baikan ka ba? Pwede ka bang ganito, ganyan? Yan, and then contact na naman. So, ganun. Pag ginagawa mo yung trabaho mo ng maayos. So, hindi ka na mag-iisip kung magkakaroon ka ng client o hindi. Siyempre, if you are, lalong-lalo na nag-graphics design ka, siyempre, you will consider also tawag nito, your unit or yung mga gamit mo na i-upgrade. Siyempre, pangit naman pag naka-Intel Core, pag naka-kuan ka, Pentium 4, di ba? Intel Atom, Pentium 4, tapos yung Photoshop mo, naka-kuan ka, 2023, and then naka 2 gig ka lang na RAM, di ba? Wala ka pa ka-open Photoshop, lag na yung unit. So, adjust your tawag nito, gamit depending doon sa workload or sa trabaho. So, and then in web design, siyempre dapat mabilis. Lalong-lalo na yung tawag nito, pagsagap ng gigahertz ng processor mo. So, para mas mabilis ang sagap ng internet niya or yung connection. So, the higher the gigahertz, the faster it connects in the internet. So, ganun. And then, next is fail to meet client's expectation. So, ganito talaga yung issue minsan, di ba? Parang natatakot ka sa skills mo. Kasi lalo na if you are new, wala pang experience. So, matatakot ka talaga, di ba? Akala mo, grabe talaga yung mag-expect si client. So, it depende naman talaga yan sa in-applyan mo. Siyempre, ikaw din naman nakakaalam kung hanggang saan lang yung limit mo, di ba? O yung kaya mong i-provide sa isang trabaho. So, much better na ilugar mo din yung hahanapin mong trabaho doon sa sarili mo. So, wag kang maghanap ng mataas na rate if you are new pa lang para at least hindi ka mabigla or hindi madismaya din sa si client. So, ganun lang balance. Para, siyempre, first pa naman is talaga is you will get experience. So, doon ka makaka-learn. And then after that, if you have more experience na, so you can have higher rate. Makakahanap ka na ng mga malalaking clients, malalaking companies. Yes. And then, benefits, walang benefits pag freelancer ka. So, you pay your own. Minus mo na lang dun sa rate mo. So, ikaw na magbayad ng SSS mo, Pag-ibig, PhilHealth, para may insurance ka. And then, you can also get insurance in bank para din. Para din sa health mo, lalong-lalo na if ma-hospital ka, wala kang pambayad, di ba? So, if you have PhilHealth, siyempre, zero balance ka. Pero sa ngayon, parang wala nang yung zero balance, di ba? May kwan pa rin, excess. So, hopefully, ma-fix yan nila. Siyempre, yung time zone. Di ba? So, paano yan? Pag nagtatrabaho ka, lalong-lalo na nag-umpisa ka, di ba, hindi ka pa sanay. Lalong-lalo na hindi ka batak sa internet cafe dati. So, hindi mo pa na-try yung baliktad. Di ba? Yung baliktad yung morning ginagawang night, yung night ginagawang morning kasi yan yung time difference, 'di ba? Yung time pa nila time zone, lalong-lalo na sa US. So kabaliktaran, 12 hours yung delay. Oh. Pero pag freelance ka kasi, you can work on your own time pag freelance ka. Iba din yung mga 8 to 5 sa kanila. Ganun. Oh, ganun. Pero pag freelance kasi, most of the time, hindi naman ganun. May time talaga na sa morning ka magtatrabaho. Tulog ka sa gabi. So, yun yung advantage din ng freelance talaga.
kaysa sa papasok ka doon sa company ng may 8 to 5. So, kung sanay ka na doon sa 8 to 5, na balik ta rin, so you can get that kind of job. Pero pag you want na doon ka lang sa time mo, magtrabaho na gusto mo, so you can do the freelancing. Then, next is payment gateway. So, yan yung sinet up natin, nag-register kayo. So, okay na yung Pioneer, hindi pa? Wala talaga, gitry nyo ulit. Okay pa lang. So, yung sa mga walang Pioneer, tanggalin nyo na lang. So, create na lang another account. Pwede yung Maya or yung, ano yung isa? Coins PH. Pwede yan siya gamitin din. And then, sample ng payment gateways is electronic bank funds. So, yan yung mga applications na ginagamit natin or yung mga online banking. So, example, sino may mga online banking dito? So, ano yung ginamit niyo, sir? Robinsons? Ano pa? So, sa akin dati, BPI. Yan siya. Okay, marami si sir. Sa akin kasi BPI. Pero ang mahirap lang sa BPI is 3K yung maintaining balance. So, pwede naman yung sa Land Bank, pwede din doon sa Maya. Pwede, pero yung mga banking muna ba? Pwede din sa BDO, ONB. So, pwede kayong mag-open para mas maliit yung remaining balance. Maintaining balance pala. Para sa akin, Land Bank. Pero minsan limited din yung sa Land Bank kasi. Kaya, pwede kang mag-open din ng isang bank account, ONB or BDO. Pero if you want security talaga sa pera mo, Land Bank. So, yung style mo niyan, open ka ng account sa BDO, and then pagkuha mo ng sahod mo, pasok mo sa Land Bank. Ganun. Ha? Oh, ang sa Land Bank, gamay lang, murag 500. Tapos, dili na nila ginakawat. Kung mag-below maintaining balance ka, as long as masudlan lang siya kada bulan. Oh, PS Bank, Mayo, 0. Pero wala lang ko kabalo kung anong pangawat ng PS Bank, wala. Basta ang Land Bank, wala dyan na siya. Kasi government yan siya eh. Sa PNP kasi yan, Land Bank din yung gamit. Basta most of the government employees, Land Bank yun. O na, mas, para sa ako, preferred na ko Land Bank yun. Pero kung magkuha ka client, freelancing client ka ng overseas, open lang kag lahi nga bank. For example, pwede sa ONB kay murag 200 ana or 0 maintaining balance. So magkuha lang kag kuan dito lang nimo pasulod ang kwarta nga gikan sa ilaha, then transfer lang nimo sa Land Bank. Mo nang style nako. Union Bank, yes. Taxi. So, meron din akong SLP. Hindi. Yes. Under BDO yan siya. Pero pwede din niya siya, rural bank ng BDO ang tawag. Pero iba kasi yung portal nila, banking portal. Next is PayPal. Siyempre, halos lahat naman sa atin naka-open na ng PayPal. Sino hindi pa? Okay ka na, sir? Wala ka bang PayPal? Muna. I-kuha lang natin ng Pioneer. Set aside. Skrill. Pwede din Skrill. Kung sa pa ganitong isa? Wise. Wise, yes, Wise. Pwede kayong mag-open ng Wise kasi yung Wise is libre ata. Walang transfer fee ba kung gikan sa overseas. So, pwede kayong mag-open ng Wise. And then, ano yung example ng mga local payment collection apps? Yes. GCash, Paymaya, Coins, PH. So, yan yung mga example ng mga payment gateways na sinet up natin. And then later, your task will be creating online profiles. Tapos nyo na yan dati. So, dadagdag lang natin. And then, freelancer service proposal. So, ito na yung mga proposals na gagawin ninyo or dapat tandaan.
So first is don't submit a long proposal. So hindi sila mahilig magbasa. Yes. So mahilig yan talaga sila doon na sa interview portion. So pag masyadong maba yung proposal mo, hindi na nila babasahin lahat. So sayang lang din yung effort mo. Next is make a strong introduction. Siyempre, may guide na tayo, di ba? Kung paano mag-introduce doon sa 300 word natin. So, doon na kayo magkuha ng idea and then you rephrase na lang kung ano yung gusto nyo idagdag or ibawas, pwede doon. Showcase your experience. So, nandun na din. Then, explain how you'll complete the project based on what you know. So, yun yung definition ninyo na dapat tandaan kung paano nyo ma-explain, kung paano yung strategy ninyo or atake ninyo in finishing your tasks. Meron ba kayong organization or meron ba kayong tawag nito? May management ba kayo sa mga tasks niyo? So, ganun. Next is ask relevant question and then push for an interview. So, syempre, in an interview, dapat mag-question kayo para it will make them, tawag ito, para malaman nila na gusto mo talaga yung job. And then make sure na nag-research kayo before your interview. So, dyan nila na matitest if you are interested talaga sa trabaho. Kasi pag hindi ka nag-research, wala lang yan. Naghanap lang yan ng ganito, ganyan. Pero pag nag-research ka, okay, magaling ito, ganito, ganyan. Marunong siyang something like that, ganito. So, yan yung mga na-experience ko. Kasi pag hindi ka nag-ask ng question din sa kanila, wala lang. Hindi kanila matatandaan kasi sa masyadong maraming in-interview nila. Hindi lang ikaw ang in-interview nila. So, yan yung dapat yung parating isipin. So, makipag-converse kayo sa kanila. Hindi na one-sided lang yung interview. Diba? Yung nakatry na. Maglaag. Mag-interview ba? Isa man ang mga common question. Di ba? What can you add or what is your value? Di ba? What values can you add to our company? What is your edge among others? My edge is Ed Sheeran. Hindi ka marunong, di ba? Why should we hire you? So kasi yung mga ganyan na question, diyan nila na lalaman if kilala mo talaga yung sarili mo. Pag hindi mo kilala ang sarili mo, hindi mo alam kung ano yung mga advantage mo, yung mga tawag nito, lamang mo sa iba, o yung mga unique attributes mo, features mo. So, paano kanila ma-remember? Paano tatatak yung profile mo sa kanila? So, ganyan. Yan yung labanan. Hindi lang sa portfolio. Kasi yung portfolio, pwede yung dayain eh. So, dapat alam mo yung ginagawa mo. And then, also, dapat alam mo yung sarili mo, yung capabilities mo, and then yung skills mo. So, freelancing or freelance pricing. So, ito na kung paano tayo pricing sa mga projects. So, budget cost to get the job done. So, ano ibig sabihin nito? Budget the cost. Yes. So, dapat alam mo kung ano yung mga gagamitin, ano yung gagastusin. So that if they will, tawag ito, post the budget, kung ibibigay na nila, so para hindi ka ma-short, hindi ka makatapal ba? Para hindi tawag nito, yung trabaho tuloy-tuloy. Ganon. Hindi naman. Parang sila kasi yan yung magbabayad. And then some of the clients kasi hindi nila alam, lalo na yung mga bago, yung papagawa pa lang. So magtatanong yun talaga sila. So dapat you know kung ano yung budget. Kasi naka-try naman kayo. So and then research
research para marami kayong malaman, hindi lang dito sa ginamit natin na hostinger. So meron pang maraming ibang domain na nagbibigay ng mga domain and then hosting na sites. So dapat alam niyo yung pinagkaiba, bakit mahal dito, mura dito, ganun. Next, know how others are charging versus your offer based on the caliber of your work. So huwag kayong pataka lang kapresyo. 'Di ba? Sometimes kasi pamurahay, 'di ba? Pamurahan ng trabaho. But it depends upon your caliber. It depends upon your output. Kung alam niyo man na mas maganda talaga and then mas magaling talaga kayong magtrabaho and then so know your value, know your worth. Next, offer packages. Siyempre, para ikaw na lahat, 'di ba? Huwag na silang maghanap. Pwede ka pang makakupit-kupit ginagmay. 'Di ba? So ganyan pag alam mo yung mga packages kagaya ng sa atin, 'di ba? May hosting tayo. It's for 100 websites. So ilang lang naman yung website natin. So you can offer, 'di ba? Sa iba pa na clients na magpagawa. So you can get tawag nito, hosting from me, 'di ba? This domain name, ikaw talaga yung magpa-price sa kanila. Hindi. Joke. Ano? Joke lang, God. Ikaw. Pwede pa yan. Tapos, yung sabi na rin tayo, 1 week natin sa gawin. So, itapos na natin. Allowance. Allowance. Sometimes pwede, sometimes hindi. Depending upon the client. Kung ganito hanggang ganito lang yung budget nila, bakit mo naman i-push sa 1 week, di ba? Ikaw din yung mag-suffer. Pero kung nakita mo naman na si client is capable, why not, di ba? Kung okay sa kanya ganito, at least may allowance. May room for, yes, may room for corrections. Kasi hindi naman talaga pag, ibig sabihin, tapos na yung lahat. May mga minimal pa yan na corrections. Ilang cases sila pwede Update, revise. Depende sa offer mo. Kapag nag-offer ka ng unlimited revision, so pwede. Pwede, meron kasing ganyan. Lalong-lalo na if you are building pa lang your portfolio for the first time. So mag-offer ka talaga ng unlimited revision. Para sa iyo din naman yan, at least it's also a part of learning. So kagaya sa akin, nag-offer ako niyan parati ng unlimited revisions para malaman ko din yung mga minimal errors, paano i-correct, ganun, makaka-research ako, ganito. So additional knowledge din sa akin. So yun yung advantage. Depende. Kay sila man good, kay most of the time, developer man ang ginapangita yun nila. So nana na sila i-rate. Pero kung baguhan ka, nag-arrange yun na siya mga $3 to $6 per hour. Pero kung ikaw mismo yun magbuhat sa website nga ng freelancer ka, maugyod to ang minimum naton mga 20 to 30K. Package na siya. Mao na siya ang aton nga rate. So makita na naton niya later after aning slide. And then adjust based on the client's budget. So ito na yung sinasabi natin. So if the client is capable of that kind of amount, of that kind of a pricing, so why not, di ba? Kung kaya mo lang man ma-provide yung needs nila, or kaya mo naman based on your skills, capabilities, why not adjust the price, di ba? Palakihin mo. Kaduwa na. Ay, price na pa. So, ganon. Concentrate yun si ma'am ba? Wala gid siya gay. Si ma'am drama. Wala gid ka ingay-ingay si ma'am ba? Ay, nag-work ka ma'am. Nag-lecture man ko. Oh, okay. Yan, pricing. Yes. It depends. Pwede mo kasing i-offer yan. Wag mo nang, yes, wag mo munang gawin.
So I can offer you something ganito ganyan to upgrade or to have amo ni kung gusto nila. If you want, I can add nyo lang ganito. Pwede yan. Oo. Muna. Hindi. Sometimes hindi yan siya maganda kasi. Kasi pag ganito baka mapagalitan ka, di ba? Babalik din sa'yo. So much better na i-offer mo muna. Kung gusto nila, why not, di ba? Additional pa yan. Sayang. Matiway. Ana po. So domain name. So 500 to 2K a year. So yan yung sa atin 2K. Pero 100 websites na yan. Ay, domain pala. So yung sa atin, magkano lang yun? 59, di ba? Kasi .online. But meron kasi yung mga .com. So yun, nag-range ng mga 2K per year. Kaya mahal. Mm. 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 So may limit sa atin, may limit sa 100 gig sa files. So hindi ko pa natingnan kung ilang percent na. Oh. Yes. In web development, dapat natin tandaan yung mga picture dapat naka small size. Dapat naka KB lang kanina. Shrink. It depends kasi sa size. Sa size ng mga image sa website. So i-base mo lang doon, huwag ka mag-upload ng malaki masyadong image kasi mabigat. So i-base mo lang talaga kung anong size ang kailangan doon sa website. Yun lang talaga. Kaya in web development, importante na alam mo yung mga dimension ng image. Lalong-lalo na yung ilalagay mo sa website, dapat alam mo. Unsa? Pag na-delete, adjust na siya. Kung? Mga WebP nga pictures. Basta it depends sa panyo kung anong atake nyo doon sa tawag nito, pag-create ng mga images, pag-upload. Mayroon din kasing plug-in na pwede mong i-install doon sa WordPress para siya na mismo mag-shrink ng mga images na based doon sa size. Para hindi ka na may tapan. Naman. Sa unsay ginamini mo nga alamag? Mawala na siya. Actually, kanang knowledge nimo, pwede na siya. Yes. Mao na sa kuha. Di man na tanan nabala na ako nga sa training. Based on experience and then research. At least kabalo na mo sa beginning. Kaya ang purpose man gud nato ani kabalo ta magbuhat og website based sa from zero talaga. Di ba? Pangit naman na web developer ka, hindi mo alam kung paano maggawa from the start, di ba? Sila pa i-demand mo. Paano kung hindi din sila marunong? Wala. Palpak, di ba? Nga. Mas mabuti na yung alam mo yung umpisa and then in the middle mag-research kung paano. YouTube University naman is nandyan parati. Tama, sir? Kaya man na, actually, ginabase man po na nila may allowance man na siya. So, may experience na ako. Tapos, wala ka pabot ang clients kanang lisod kayo. Mag-ingon na sila, tawagan ni, content management, simple lang kayo na. Mag-copy paste lang ka na. Kaning are, sobra-sobra pa ni sa dapat na to nga trabaho. Tinuod na siya. Based on my experience. Tuo lang. Hindi. Hindi. Web development good siya. Kay ang web development man good start gyud na siya security. Kasi syempre, vulnerable ang website sa starting state niya. Dira gyud siya easily ma-hack. Kung designer lang ka, depende. Depende po na siya sa client. Depende. Hindi. Mas less pa.
Sige, sige sir. Mm. Depende sa hosting. Mm. Depende sa hosting. Naay hosting sites nga mahal, mas secured to siya. Kasi ang gigamit nila kanang barato lang para sa tuwa. Pero kani nga tuwa dili pud ni basta-basta. Kanang mga hackers nga na usog man pud nang ilang gamit. Pero ang iba man gud naga naga tawag ni kumpiyansa. Limited ang lang security nga ginabutang sa WordPress nila ba. Mao na ma-hack. No, vice versa man pud na kay dapat na kay strong hosting, ang iban man gud ginakurakot mo na dito sa barato. Tapos dapat strong pud imong WordPress nga website. Dapat kompleto na ay 2FA na yung mga verification para dili na siya basta-basta ma-hack. Mm. Apil na siya security. Mm. Bas ang ato na lang ani ang iyang hosting dapat katong insakto gyud nga makakaya sa kanang mga data breach ba. Ha? I-search lang ninyo kay daghan na ng mga parehas ang search ninyo ng Cloudflare nga hosting. Mao na siya isa sa mga secured na hosting gyud. Pero mahal lang siya. Okay, ano sa? Free. Ay, hmm. Hindi. Pag paid kasi sila naman yan yung shoulder niyan, mga clients. Hindi naman ikaw ang magbabayad niyan, siyempre sila. Pero kung ikaw yung nakakaalam, pwede mong ipakita sa kanila, ganito, magkano, ganyan. Kasi pag paid kasi mas maganda, mas marami yung features na available, mas secured, lalo sa mga security na plugins. Yun. So, web domain, 2,000 siguro, pwede na yan, a year. Sa domain, sa hosting, 2 to 60K a year. So, yung 60K, meron, mas secured talaga yan. Also, yung mga ganyan is nagkikater ng mga mabibigat na databases. Yung marami ng informations talaga yung pumapasok. Kaya nagkikater sila ng mga ganong klaseng data. Then mahal. Depende kasi. Hmm? Oh. Pwede man ni siya, murag entry level na ni siya. Entry level na ni siyang hosting niya. Dili man. Depende po na sa gamit po. Kaya sometimes na ay mga instances nga na kay mga maklik good na makuha ang information. Mga na isa sa way nga mahack imong website. Hmm. Hmm. Dili man. Kasi syempre hindi man nimo kung pag ibuhat man nimo imong part. Dili na nimo sala kung mas maayo gyud ang mga hacker. Hmm. Kaya naman ay paagi god sa tanan. Dili lang man ikaw ang maka-experience ana daghan man. Pero kung kabalo ka nga imong website nga imuon kanang dapat taas gyud security, so sa imuha pa lang dapat mag-start na. Siyempre ang mga data na kung di nimo gusto basta-basta or mga lalong-lalo na nagkuwag mga bank accounts ana, dapat make sure na ang hosting nimo security features dapat taas gyud. So ang imong isipon gyud kanang sa imuha. Ayaw isipan ng sa gawas. Dapat isipon gyud nimo kung paano nimo ma-secure imong website. Sa balay pa lang, punta mo barricade nga daan, di ba? Paano para magkita sa kawatan, dili na siya magkuan kung i-base pa naton sa tinuod ba. Pagkakita nga balay ana taas kayo wall, di na siya kaka-cut-cut, di ba? Maliban na lang kung taas kayo yung hagdanan o isog yun siya, niya pag sulod niya na pa yung mga iro, o di ba? Mga layer of kuan ba, security. So pwede niyo na siya idagdag o mag-research kung paano madagdagan yung mga layers of security sa website. Kaya mga hacker, di sila pas-pas. Ano, i-breach ba? So, kita may na 60K, di ba? A year. So, isa sa mga secured hosting. SSL certificates. Yung iba, free. Sa atin kasi nandoon na. Free na yan siya.
And then meron din yung mas secured na SSL certificates which is 48 yung a year, 48K. Mas malaki, mas mahal. Sila na bahala na. Kasi most of the time naman client talaga 'yan. Yung sa inyo na lang, yung sa inyo na lang mag-tweak na lang sa kanilang website. Konti lang man 'yan. Kasi yung mga clients minsan, meron silang mga hinahandle na website na marami. So may nilalagay sila na task. So ganito yung image, i-resize, dagdagan, ganito. Ganyan lang, simple. Next is CMS templates. So meron talagang mga templates na pro. Yung pro lang makakagamit. Kaya may bayad. Iba yun kasi yung team builder, yung paggawa talaga ng zero. From zero. Kasi yung sa amin, hindi talaga yan, hindi talaga, sa training, hindi talaga in-introduce yung mga paggawa ng teams, ganun. So sa experience ko na lang yan siya na kuha. Na from zero talaga. Next is website designer or developer. So nandyan na. So yung sahod nila is nag-range from 5K to 200K a month. So iba pa yung database or database developer, ganun. Team builder, iba pa. Pero kung kaya mo yan lahat, why not? Full stack ka. Ako, kaya ko mag-full stack. Mo lang. Kung if you can handle the workload, why not? Pero kung hindi mo kaya, wag mong pasukin, di ba? Ganyan lang. Make a team or get a team. Wag mong ipasok. Ipasok. So aside from the items above, you may also need to spend money on hiring graphic designer kung hindi ka marunong. Pero kung marunong ka, ikaw na. Idagdag na lang sa sahod mo. So if you don't have a logo and other high quality graphics for your website yet, so as much as possible, get a graphic designer or yung client na kukuha niyan. And then also you can offer yourself. Add it to my tab, gano'n na lang. So a content writer is also needed, lalong-lalo na doon sa mga quality contents, mga writers. Importante yan sila to what? Para ma-lessen yung or maiwasan yung what? Yung No. Originality ba? Originality. Yes. Copyright. Si writer na nang bahala na. Kaya siya nang kabaluan na. Kung kabalo pud ka magkuan, kung SEO expert pud ka, mga writer ana, SEO expert na sila. So a content writer is also needed if you don't have content for your website yet, such as articles, company profile, and product description. So pag hindi ka talaga marunong or magaling sa English, mahirap kasi yung content writing. Yes. Magkamali-mali ka sa grammar kung hindi ka marunong mag-grammarly. Mali-mali yung mga sentence mo, sentence construction, so baka mapahiya ka sa client mo. So mahirap naman, di ba? Mapahiya sila ba? Huwag kayong mag-chat GPT. Make use of Grammarly and Quillbot. So yan yung tulong para sa akin. Yan talaga yung tumulong sa akin para tumaas yung skills ko sa English. Kaya nakapasa ako sa civil service. Oh, totoo yan. Minsan di pa ako nakagamit ng chat GPT. Yes. So I only use Grammarly and Quillbot. Yung Grammarly para correct ng grammars and then makasuggest ba sila ng mga words. So doon mo malalaman. Yung mga sentence construction, paragraph construction, doon yung pagka sunod-sunod. So yun yung malaking help talaga. So hindi gyud ka mo sigig salig ka ng mga AI. Kay sayang ang learning ba. So sa inyo po na. At least if you have created a paragraph, make sure to check it on Grammarly. Kahit hindi pro, hindi man ako gumagamit ng pro. Mahal. Yun lang. Suggestion ko lang at least hindi niyo natutulungan yung client niyo, also yourself. 'Di ba? Para tumaas yung English comprehension ninyo. Kasi sa civil service, yung English ko is yung verbal is 86 point something eh. So yun yung humatak doon sa average ko na naging 80.
Sa civil service. Mati mo. 80 lang atong nakuha sa logical, sa analytical, daw sa mga 78 ata. 80% ang Hindi. Lahi-lahi sila i-rate sa apat. Depende sa rating. Tapos na kag CSR, napasa na ka. Ay, ako kay proof man. Isa lang man ako. Samba lang man to kay walay study ba, walay review. Tapos gipilit pa dyan mag-exam. Ana lang. Okay, so onboarding. So if you have clients, so this is the time na mag-onboarding na. So sign contract, yan yung signing of contract. Agree on authorized hours, yan yung crucial. So if you are freelancer, pwede kang magmando or pwede kang suggest kung ano kang oras na available. Kasi magtatanong din yan sila. Kasi doon din ma-optimize yung output mo eh. Pag comfortable ka sa oras na nagtatrabaho ka. Hindi yung napilitan ka. Kasi pag napilitan ka, tamadin ka. 'Di ba? Na-experience niyo 'yan? Pag napipilitan kayo, tinatamad, 'di ba? Dili po, pwede po nimo i-apply. Kaya naman na kung kisa mangutan naman na kung ano yung preferred hours mo, nagyo na siya. Kaya syempre gusto po nila makatabang or gusto po nila dili masabotahe lang trabaho or tong mga dili po maguba ilang website, credibility po na nila ba? Vice versa. Then submit a report on the task completed. So meron tayong mga CMS, di ba? Yung mga Trello, Asana. So at least alam na yun, naka-check na doon or check mo doon kung completed na yung mga task or tapos na. And then pinaka-importante yung pera, yung cha-ching. So verify payment method. So syempre you must verify kung hindi sila scammers. So research din, mag-research para hindi ma-scam. So ganon, onboarding. Any questions? Dili siya nga mag-inform, kundi na ay mga comment section na magbasa. Mga forum may mga forums or may mga comment sections. Scammers na sila. Pero kung isa lang to nag-ingon, basta wala na siya gi-hire, di ba? Credible ba? O Reddit. Unsa man? Development talaga. Nakatry ako project-based, nakatry din ako na-try ko lahat. Usually kung overseas is task-based. Yan yung sa experience ko. Yung local talaga from scratch, na-try ko. Project-based talaga siya. Full stack. Dire gyapon. Actually, yes. The ICT has a big help for me. Gikan sa WordPress web design and then after that nag-train din kami ng graphics design. Yes, mas mababa ang rate ng graphics kaysa sa web. Kaya kung international ang web, mag-minimum na siya $6. Graphics nasa 3 lang. Depende sa gusto nimo. Kung gusto nimo, fast, dali nga trabaho, maglibog pero high paid pod, graphics ka. Mao gani, depende po na sa credibility nimo, experience ba. Ana na siya. Kaya syempre, di ba, 5 years experience ka graphics designer nga mang magkuha ka low paying rate ng client, di ba? Kung kabalo man ka nga, credible man ka sa mga high quality nga output. So mag-demand ka or maghanap ka ng client na high paying. So,